Isang magandang hapon po sa bawat isa. At sa mapagpalang hapon din sa lahat po ng mga nanonood sa atin sa online. And welcome po sa ating church, sa Salt and Light Church. So ngayon, bago po tayo magsimula, inaayahan ko po ang lahat na tayo po ay yumuko at tayo po ay mananalangin sa Panginoon. Purihin ka, Ama, dakilayan ka, O Diyos, sa aming mga buhay. Lord, sa mga oras na ito, hayaan mo kami na makinig muli ng mga salita na nanggagaling sa inyo. Panginoon, sa mga oras na ito, hayaan niyo kami na magkaroon ng focus sa lahat po ng dapat naming mapakinggan, sa lahat ng mga dapat naming matunghayan sa hapon na ito. Ang alam ko, Panginoon, may bago ka na namang ituturo sa bawat isa sa amin. Kaya naman, Panginoon, bigyan niyo kami ng isang excited na puso para nang sa gayon, excited din kaming makareceive ng panibagong salita na nanggagaling mula sa inyo, Panginoon. Lord, hayaan niyo kami na ituon lamang yung aming isipan, ituon yung aming mga puso sa inyo, para nang sa gayon, sa pag-receive namin ng inyong mga mensahe, ay talagang magkakaroon ito ng magandang impact sa aming buhay. At pag na-absorb namin ito ng mabuti, Panginoon, naniniwala ako na magkakaroon ito ng application sa aming buhay. Lord, ako bilang tagapagsalita, naniniwala ako, O Diyos, na gagamitin mo lamang ako bilang instrumentong daluyan ng pagpapala para sa kanila, para nang sa gayon, lahat ng mamumutawi sa aking bibig, Panginoon, ay laging nanggagaling lamang sa inyo. Huwag ako manangan sa aking sariling karunungan, pero O Diyos, hayaan mo na ikaw yung mag-lead sa akin habang nagsasalita ako dito sa kanilang harapan. Maraming salamat, O Diyos, at ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Lord sa hapon na ito. So ngayon, nandito pa rin po tayo sa July series natin na kung saan tinatawag itong Futureless. Ayan, so paki-next po. Ngayon, nandito na tayo sa last week, no? Parang kailan lang sinisimulan pa lang natin tong topic natin, pero ngayon patapos na tayo ng July at 1 month na lang, bare months na. So magse-celebrate na naman tayo ng Pamasko, di ba? So yung bawat isa sa atin, ma-excite tayo kasi every single week na binibigay sa atin ng Lord, talagang may in-reveal siya na bago para sa atin. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, hayaan mo muna akong makinig. Sige, sa kabila naman, sabi mo, hayaan mo muna akong makinig. Ayan. So ngayon, bago tayo pumalaot pa sa gustong sabihin sa atin ng Lord sa mga oras na ito, hayaan muna natin mag-recap tayo. So next po muna natin. So ngayon, recap tayo sa lahat ng mga nangyari ngayong July. Nung unang week, si Pastor Benji yung nag-speak para sa atin. Ang topic niya is about the problem of compulsive busyness. Na kung saan, ano ba yung nangyayari sa atin kapag nagiging busy tayo dun sa mga bagay na hindi dapat priority pero inuuna natin. Pangalawa, nung second week, ang sinabi sa atin ni Pastor ay yung the problem of misplaced priorities na kung saan binigyan niya ng emphasis yung materialism kasi ito yung nagiging priority natin kesa dun sa lahat ng mga ginagawa natin kay Lord. Then, on third week, nagkaroon tayo ng series break kasi ito yung encounter week. So, isang service lang to. At doon, sinabi sa atin ni Pastor yung goodness of God na kung saan kahit sa ultimo maliliit na bagay, merong kabutihan na ginagawa ang Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Ayan. So, alam ko naman yung bawat isa sa atin nakakaranas ng kabutihan na yun sa araw-araw ng buhay natin. So, nung last week, si Pastora naman yung nag-speak. Sabi niya dun sa The Problem of Misguided Ambition, ang title niya dun is You Want to be Great. Ano ba yung nagiging ambisyon natin sa buhay? Meron tayong ambisyon sa buhay, pero yung ambisyon natin for our spiritual life, kamusta na? Diba? Kung tayo, may ambisyon tayo sa buhay, tapos wala tayong ambisyon para sa buhay natin sa ating pananampalataya, paano na? So, ito yung isa sa mga nagiging problema natin. So, ngayon naman, babasahin natin yung magiging main text natin sa hapon na ito. So sabay-sabay natin basahin kung okay lang sa inyo. Sabi dito sa Mark 6:32-44, umalis nga sila sakay ng isang bangka at nagpunta sa isang liblib na lugar. 33, ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakaalam kung saan sila pupunta. Kaya't ang mga tao mula sa lahat ng bayan ay patakbong pumunta sa lugar na iyon at naunahan pa nila si Jesus. Sa 34 po, sabi dito, pagbaba ni Jesus na bangka, nakita niya ang napakaraming tao.
Nung nakita niyo yon, nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol. Kaya't sila'y tinuruan niya ng maraming mga bagay. 35, nang dapit hapon na, lumapit sa kanya ang mga alagad at sinabi, liblib ang buhok na ito at malapit nang lumubog ang araw. Verse 36, sabi po dito, palisin niyo na po ang mga tao upang makapunta na sila sa mga karatignayon at bayan upang makabili ng pagkain. Sa 37, sinabi po dito ni Jesus, bigyan niyo sila ng makakain. Subagot ang mga alagad, nais po ba ninyong bumili kami ng pagkain sa halagang 200 salaping pilak? Verse 38, medyo mahaba po. And sabi dito, ilan ang dala niyong tinapay? Tingnan nga ninyo, utos niya. Si Jesus Christ po yung nag-utos dito. Pagkatapos tingnan, ay kanilang sinabi, ilan? 5 po at 2 isda. So iniutos ni Jesus sa mga alagad na paupuin ng pangkat-pangkat ang mga tao sa damuhan. Next po. Kaya't naupo ang mga tao ng tig-100, tig-50 bawat grupo. 41, kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda, tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Hinati-hati niya ang mga tinapay at ibinigay sa kanyang mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Hinati-hati rin niya ang 2 isda at ipinamahagi rin nila. 42, sabi po dito, ang lahat ay nakakain at nabusog at nang tipunin ng mga alagad ang lumabis na tinapay at isda, nakapuno pa sila ng 12 kaing, may 5,000 lalaki ang kumain ng tinapay. Purihin po ang salita ng Diyos. So ngayon, base dito sa passage na binasa natin, ito po yung magiging topic natin for today. Paki-next po. The problem of limited faith. So ngayon, ang pag-uusapan natin is about limited faith. So, ano ba ang ibig sabihin ng limited faith? Ano ba yan sa buhay natin? Ano ba nangyayari kapag meron ka niyan? So ngayon, ang pinakatanong ko sa inyo, do you feel limited? Sabihin mo sa katabi mo, do you feel limited? Ayan. So, isang malaking katanungan na naman sa atin yan, na kung saan, limitado ba tayo? Limitado ba tayo sa lahat ng mga ginagawa natin? O hindi? So, meron po akong challenge sa inyo. Willing po akong magbigay ng 1,000 ngayon sa tao na makakapagpigil ng kanyang hininga ng 10 minuto. Meron po ba? Meron po bang gustong humamon? Na 10 minuto po. O sige, para mas madali na lang, ganito na lang. Sino yung tao dito na kaya niyang tumambling ng 10 beses ng sunod-sunod dito nang walang tigil? Bibigyan ko rin po ng 10,000. Ang tumbling po pa ganun patalikod. Meron po bang gustong humamon? Okay po. Alam nyo, dun sa sinasabi ko sa inyo yung challenge, alam nyo, napaka-imposible nun. Meron sigurong mga tao na kayang gawin yung mga ganong bagay, pero hindi lahat ay kaya yun. Amen po ba? So, ganun yung sinasabi sa atin sa pagiging limited. Paki-next po, para sa ating definition ng limited. Sabi dito, limited means restricted in size, amount, or extent, few, small, or short. Sa other definition, sabi din dito, is not great in ability or talent. So, lahat tayo, may abilidad tayo. Pero hindi lahat tayo magaling. Kaya natin yung mga bagay, pero hindi sa lahat ng bagay nag-i-excel tayo. Ganun kasi tayo mga tao. Kaya ngayon, sinasabi sa atin ng Lord na dapat ma-recognize natin to sa buhay natin, na ma-acknowledge natin sa sarili natin na we have that limited things in our life na hindi lahat ng bagay kaya mo. Na hindi lahat ng bagay magagawa mo. Kasi may pagkakataon sa buhay natin na limitado tayo. Tao kasi tayo Hindi tayo superhero na lahat ng bagay kaya natin gawin. Pero sinasabi nila, 'di ba? Dahil kahit yung mga superhero may kahinaan. So tayo rin na mga tao mayroong ganun. Ayan. So sabi din dito, para sa pag-uusapan natin, ano ba yung ibig sabihin kanina ng limited faith? Kasi yun yung pag-uusapan natin ngayon Next po. Sabi dito, limited faith means a faith that wavers, lacks trust, or falters in the faces of challenges. In the face of challenges, sabi dito.
Ito daw yung pananampalataya na nawawala. Ito daw yung pananampalataya na walang tiwala, na kulang sa tiwala. At ito daw yung pananampalataya na kapag nasuong na sa pagsubok ng buhay, biglang natatamlay. Amen? Ito daw yung tinatawag na limited faith. So sabi din dito sa ating verse, kasi alam ni Lord alam ni Lord na sa buhay natin, kailangan talaga natin ng isang tao or ng mga magme-mentor sa atin para alam natin kung paano tayo gagalaw. Kaya sinabi niya dito sa passage natin kanina sa verse 34, sabi dito, pagbaba ni Jesus sa bangka, nakita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat para silang tupang walang pastol. Nakita niya yun sa mga tao Kaya ayun, kaya sila'y tinuruan niya ng maraming mga bagay. So alam agad ng Diyos na tayo as mga tao, limitado talaga tayo. Physically, at syempre spiritually. So ngayon, kuya, paano yun? Limitado pala tayo. Alam nyo, sa totoo lang po, even the apostles of Christ, yung mga apostol po ni Jesus Christ, talagang nagkaroon ng pagkakataon sa buhay nila, nagkaroon sila ng limited faith. Gusto niyo po ba ng example? Ang example po, unang-una si Peter. Kung babasahin niyo po at babalikan niyo po sa Bible, yung passage na kung saan naglalakad si Jesus Christ sa tubig nung bumabagyo. Tapos, niyaya niya si Peter na, halika, pumunta ka sa akin. Nakalakad siya sa tubig? Hindi. Nakalakad pero, lumubog siya. Bakit? Kasi nag-alinlangan siya bigla dahil sa malakas na hangin. Diba? Imbis na makapunta siya kay Jesus Christ that time, nag-alinlangan siya. Dahil nga, sa surroundings na meron siya. Minsan factor yun yung mga taong nakapaligid sa atin o yung environment na kinabibilangan natin. At pangalawa pong example, na apostle ni Christ, is si Thomas. Kilala niyo po si Thomas, the doubter? May nakakilala po ba? Si Thomas the doubter, yung nagduda kay Jesus Christ kung talaga bang nabuhay siyang muli. Siya yung isa sa mga disciples ni Lord na nagtanong na, Lord, kung totoo kang nabuhay, gusto kong ipasok yung daliri ko dun sa kamay mo na napako sa krus. At dun napatunayan nga ni Thomas na nagduda lang talaga siya sa Panginoon. Sipin nyo yun, di ba? Mga apostol na yun ni Jesus Christ. What more na tayo na normal na believers ni Lord? Ibig sabihin, meron ding chance na tayo ay magkaroon ng limited faith in our lives. Na hindi sa lahat ng pagkakataon malakas yung pananampalataya natin. Aminin naman natin sa hindi, ganun talaga yung nangyayari. Nagkakaroon tayo ng down moments in our spiritual life. Kaya naman ngayon, kailangan natin ma-recognize sa sarili natin na we have limits na hindi lahat ng pagkakataon ay malakas tayo. Kaya nga, ito, sabi rin dito sa verse natin, kaya pag nagkakaroon tayo ng pagkakataon na nanghihina tayo sa ating pananampalataya, baka may kulang. Tanungin mo yung katabi mo, baka may kulang kasi sa'yo. Kaya basahin natin dito sa ating verse. Sa Romans 10:17, sabi po dito, consequently, faith comes by hearing and hearing by the word of Christ. Ibig sabihin lang din nun, ang faith na meron tayo, kaya pala nawawala yan kasi baka kulang ka sa salita ng Diyos. Baka kulang tayo sa pagbabasa ng Biblia. Baka kulang tayo sa pakikinig ng kanyang mga salita. Amen? Baka yun yung nagiging reason kung bakit nagkakaroon tayo ng limited faith kasi kulang ka na talaga pagdating sa kanyang mga salita. Ngayon naman, church, pag-uusapan natin, ano ba yung nagiging cause? Ano yung mga causes kung bakit tayo nagkakaroon ng limited faith? Paki-next po. What causes our faith to be limited? So ngayon, pag-uusapan natin, meron tayong 3 pag-uusapan na causes kung bakit ang faith natin ay nagiging limited pagdating sa Panginoon. Unang-una na cause is our fears and doubts. Yung takot at pangamba natin sa mga bagay-bagay. Sabi dito, fear shuts our ability to live by faith. Pinapatay daw nun yung abilidad natin para mamuhay tayo sa pananampalataya kapag natatakot tayo. Sabi dito, it keeps us from dreaming big. It keeps us from trying new things. Ito yung fear and doubt. Hindi daw tayo nakakapangarap ng mas malaki
kesa sa kung anong meron tayo ngayon kapag tayo ay nangangamba at natatakot. Saka, hindi daw tayo pinapalampas nito sa ating comfort zone kasi it keeps us from trying new things. Kapag ikaw pala natatakot ka, hindi ka lalabas ng comfort zone mo. Kapag ikaw nagdududa ka sa Kanya, hindi ka lalabas ng comfort zone mo. Hanggang doon ka na lang. Kung ano yung gusto mong mangyari, kung ano yung kaya mo lang, hindi mo na i-upgrade yun. Kasi hanggang doon ka lang. Hanggang doon lang yung gusto mong mangyari sa buhay mo. And then, fear robs us of rational thinking and can lead us to make poor decisions. Yung takot daw, ito daw yung nagiging sanhi natin kung bakit tayo nakakapag-desisyon ng mali sa buhay natin. Natatakot tayo sa ating future, natatakot tayo for our finances, kaya nakakapag-decide tayo ng mali. Diba? Pero ito yung isa sa mga causes kaya nanghihina yung pananampalataya natin. Kaya watch out palagi dito sa mga causes na to. Kasi baka yung iba sa atin na nandito na nakikinig ngayon, ina-experience to. At talagang sinusubok na ng pagkakataon na dahil sa takot, dahil sa pangamba, nagiging limitado na yung faith natin sa Panginoon. Amen? Pangalawa po, ay para po pala sa ating verse, sa Psalms 56, 3-4, when I am afraid, I put my trust in you. Verse 4, in God whose word I praise, in God I trust, am not afraid. And what can mere mortals do to me? So every time na natatakot tayo, lagi nating isipin yung Psalms 56 verse 3. Kapag natatakot tayo, magtiwala lang tayo sa Panginoon at siya na bahala sa lahat. Amen? Ngayon, para sa pangalawang cause ng ating limited faith is trials and adversities. So, ibig sabihin lang din nun, yung lahat ng mga problema na nararanasan natin, mapa sa bahay, mapa sa pamilya na meron tayo, mapa sa school, mapa sa work, lahat ng yan. Nagiging cause pala yan para maging limitado yung faith na meron tayo. Sabi dito, when faced with a trial of faith, whatever you do, you don't step away from God. Ibig sabihin lang nun, anything na nangyayari sa buhay natin, mapasabak man tayo sa mga trials ng buhay natin, wag daw tayong lalayo sa Panginoon. Sinasabi sa atin yan dito. Kasi, alam niyo sa totoo lang, in reality check, halos lahat ng mga tao, kapag nagkakaroon ng problema, mas pinipili nilang lumayo sa Panginoon kaysa sa lumapit lalo sa Kanya. Reality check po yun. Hindi po sa pangkokondem ng mga tao na nangyari sa kanila yung ganun. Pero in reality kasi talaga, mas binipiling bumitaw ng tao sa Panginoon kaysa mas lalong kumapit sa Kanya. Kasi yun lang yung tanging masasandalan niya. Yun yung mahirap po kasi. Kaya ngayon, tinuturo sa atin ng Lord na wag tayong lalayo sa Kanya. Don't step away from God when you have these trials, when you are experiencing this kind of trials in your life. Sabi dito, having faith in difficult times can allow you to find peace in God's presence. So, ibig sabihin lang din nun, kapag tayo, may pananampalataya tayo, kahit na napakahirap ng dinaranas natin sa ating buhay, meron ka pa rin kapayapaan sa puso mo. Diba? So sabi dito, when you are unfaithful, it can harden your heart with pride and can cause you to grow distant your relationship in Him. So ibig sabihin lang din nun, kapag tayo walang pananampalataya sa Panginoon, pinapatigas daw nun yung puso natin at talagang ito yung nagiging cause para lalo tayong malayo. Lalong maging malayo yung relasyon natin sa Panginoon as time passes by. So learning to give up all your struggles and problems to God can lift a heavy burden of yourself. Ibig sabihin lang nun, kapag sinurrender natin lahat ng bigat sa Panginoon, lahat ng problema, Lord, sa'yo na to, kasi hindi ko kaya to. Para ka nabunutan ng tinik. Yun yung sinasabi sa atin ng Panginoon when it comes to trials and adversities in our lives. Kaya ngayon, tinuturo sa atin ng Panginoon na kapag ikaw dumaranas ka ng sobrang hirap na sitwasyon sa ngayon, ito na yung pagkakataon mo na isurrender lahat ng yan para sa Panginoon. Amen? Amen. So ngayon, sa ating verse, sabi dito, Romans 8:18, I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. So lahat ng yan, lahat ng mga nararanasan yung mga trials, lahat ng nararanasan yung mga problema sa buhay yan, wala yan. Kapag nalagpasan nyo yan, si Lord na ang bahala sa atin. Amen?
Kaya ikaw na nakakaranas ng matinding problema sa ngayon, even in your family siguro, even in your studies, kung ano man yung nararanasan mo, kumapit ka sa Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang Lord sa mga oras na ito. Ngayon po, sa pangatlo na cause ng limited faith natin is misunderstanding God. Minsan kasi hindi natin naiintindihan kung sino talaga si Lord sa buhay natin. Minsan kilala lang natin siya sa pangalan. Tagal-tagal mo ng Kristiyano, tapos ang alam mo lang na kayang gawin ng Lord, ano ba? Kilala ba natin si Lord? Yun muna yung tanong ko sa inyo. Kilala ba natin si Lord? So wala pong sumagot, di ba? Okay? So ngayon, sinasabi kasi sa atin ng Lord, do not misunderstand God of who He is in our life, kung sino siya sa buhay natin, and what He can do in our lives. Huwag natin ma-misunderstood lahat ng mga bagay na yun, kasi ang Lord na meron tayo, binibigay niya ang lahat-lahat para sa atin. Paki-next po sa ating verse. Sabi dito, sa ating verse, sa Matthew 22:29, sabi dito, verse 29, Jesus replied, "You are in error because you do not know the scriptures or the power of God." Kaya pala tayo nagkakamali sa buhay natin kasi hindi natin alam kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos o kung ano man yung kapangyarihan ng Diyos na dapat nating maranasan. Yun pala yun. Kaya minsan nami-misunderstood natin si Lord Lord, bakit? Bakit nangyayari sa akin to? Lord, bakit binigay mo to sa akin ganitong problema? Si ganito, hindi naman siya nananampalataya sa'yo, pero bakit hindi mo sa kanya binigay? Diba? Minsan may ganun tayo Lord, ako nagsaserve ako sa'yo, pero bakit siya na hindi nagsaserve? Mas asensado pa siya sa akin. Diba? May mga ganun tayong mga questions in life. Bakit siya, Lord, perfect siya? Nangopya lang naman siya. Ako, nag-aral ako ng mabuti. Hindi ako naka-perfect. Yun, di ba? Yung mga ganung situation in life natin, pero alam nyo, kung kilala mo ang Lord, hindi ka magtatanong ng bakit sa Kanya. Hindi mo magtatanong sa Kanya na bakit nangyayari sa akin to, Lord. Kasi alam mo na you are in good hands palagi pagdating sa lahat ng nangyayari sa'yo. Amen? Amen. So, ayun. Yun po yung gusto kong sabihin sa inyo na causes of limited faith. Ngayon naman, nalaman natin yung mga sanhi. Tingnan naman natin yung mga nagiging consequences kapag nagkakaroon tayo ng limited faith in our life. So ngayon, paki-next po. Consequences of limited faith. Ito naman yung mga nagiging bunga kung bakit kung kapag nagkakaroon tayo ng limited faith sa buhay natin. Meron lang po tayong dalawang pag-uusapan. Paki-next po. It is about hindered spiritual growth. At yung pangalawa is yung missed opportunities natin sa buhay. So ngayon, sa hindered spiritual growth, meron po tayong babasahin dito kung bakit tayo hindi lumalago spiritually. Paki-next po. Things that hinder our spiritual growth, ito po kasi yung mga bagay na yan. Kung bakit tayo hindi lumalago sa ating pananampalataya sa Panginoon. Unang-una is yung partial submission. Sinasabi lagi sa atin to na yung term na cherry picker Christian. Ibig sabihin lang nun, may mga bagay siyang sinusunod sa Panginoon at may mga bagay na hindi. Kapag applicable sa kanya yung bagay, susundin ko yun. Pero kapag hindi, ayoko niyan kasi mahirap yan. Ayoko niyan kasi ayoko nahihirapan. Diba? May mga ganun kasing Kristiyano na namimili lang ng kung anong gustong sundin sa Panginoon. Yung mga Kristiyano na gusto lang puro blessing, pero kapag dating sa command, ayaw na. Pero alam nyo, church, ito yung palagi nating tatandaan sa buhay natin, na sa bawat blessing na ibinibigay sa atin ng Panginoon, sa bawat blessing na pinapabasa sa atin ng Lord dun sa Bible, lahat yun may kalakip na command. Kaya tayo, kung i-skip natin yung command, hindi mo maaabot yung blessing na yun. Amen? Huwag tayong mag-i-skip ng command ng Lord. Hayaan natin na yung command na yun yung mag-mold sa atin para makuha natin yung blessing na para sa atin. Amen? Parang ayaw nyo na. Okay. So, pangalawa po is ignorance. Yung wala kang pakialam sa buhay pananampalataya mo. Paano ka lalago kung wala kang paki? Diba? So, ignorance speaks for itself. Kaya, kung wala kang paki na kahit lumago ka o hindi, walang mangyayari. So, pangatlo po is lack of commitment. Dito po takot ang lahat. Pagdating sa commitment, marami pong magaling, pero ayaw magpagamit.
Marami pong magaling na sabihin na natin sa mga bagay-bagay, lalo-lalo na dito sa ating church, pero pag-usapang commitment na, ayaw na. Kasi nahihirapan ako sa schedule, kasi nahihirapan ako sa ganito, sa ganyan. Ang dami nang nagiging rason palagi. Pero alam naman natin sa sarili natin na pagdating sa Panginoon, we should be always available. Diba? So, dyan pumapasok yung lack of commitment. Then, 4, fear of growth, ayaw nang lumago. Syempre, maghinder talaga yun sa spiritual growth natin kung ayaw mo talagang lumago. Natatakot lumago kasi alam nyo yung palaging iniisip ng mga kabataan, ako, baka maging pastor ako pag lumalim lalo ako kay Lord. Gagawa muna ako ng konti kasalanan, hindi naman alam ni leader. Diba? Palagi may ganun na, na question sa natin, sa mind natin. Pero, alam nyo, church, yung paglagong spiritual, kailangan natin yun. Character development din kasi sa atin yun. Hindi yun porket lumalalim ka sa Panginoon, magiging pastor ka. Kung lahat tayo pastor na, yun, wala nang member. Diba? So, isipin natin na mabuti na growth spiritually is essential for us. Lalo na sa ating mga Christian. Kailangan maging essential nun sa buhay natin. Laging paglago palagi ang iniisip natin when it comes to our spiritual life. Panglima po is about sin. Siyempre, kapag ikaw may tinatago ang kasalanan, hindi ka talaga lalago. Yung tipong kasalanan na ikaw lang mismo yung nakakaalam, tapos hindi mo masurrender kay Lord, hindi ka talaga lalago pagdating sa bagay na yan. Some relationships, hindi lang po siya about sa boy-girl relationships. Kasi alam naman natin kapag yung partner natin in life dapat nakikipagpalakasan sa atin. Pero it is also about the circle of friends that we belong to. Yung mga kaibigan na meron tayo, kamusta na ba? Yung mga kaibigan natin na nakapaligid sa atin at na kakasalamuhan natin, dalawa lang po yan eh. It's either ikaw yung nakaka-impluwensya sa kanya o ikaw yung nai-impluwensyahan nila. Alin po ba tayo dun sa dalawa na yun? So, kaya sinasabi dito na nag-hinder yan ng spiritual growth kasi baka yung circle of friends na meron ka, imbis na ikaw yung maka-impluwensya sa kanila, ikaw pa yung nai-impluwensyahan nila. Amen? Amen. So, pito po is about laziness. Ayan, yung tipong umulan lang ng konti, ayaw nang magsimba. Yung tipong ang init kasi, kuya, ayokong lumabas. Baka mangitim ako. Ayoko mag-cell group. Ayan. So, kuya, napagod ako eh. Ayoko muna mag-devotion. Yan. Yung mga ganong rasunan natin palagi sa mga leader natin. So, paano tayo lalago niyan kung ayaw nating gawin yung mga ganong bagay? Para sa atin hindi naman kasi nangyayari yun, di ba? So, pangwalo, busyness. Yung sobrang busy daw. Pero kapag chinek mo, naglalaro lang pala. Di ba? Yung mga sobrang busy, na lahat ng mga pagkakabisiyan, Sunday ginawa. Diba? Imbis na Sabado gawin, kasi may simba kinabukasan, Sunday lahat ginawa, kasi sobrang busy daw niya. Diba? So, alam natin yan, na hindi talaga nakakalago yung ganyan. Hindi nakakalago ng spiritual life yung mga busy-busy nyo. Pero alam nyo sa totoo lang, ang gusto ng Lord talaga yung busy. Kasi alam ng Lord na yung mga busy na tao, maraming nagagawa para sa Kanya. Kaya ilugar lang natin yung pagiging busy natin. Palagi. Hindi yung tatama rin tayo kasi busy daw tayo. Busy daw tayo sa ganitong bagay. Tapos, busy kaka-ML yata. Busy kaka-chat sa ibang tao. Busy kaka-chat sa maling tao. Di ba? Yung mga ganun. Okay. So, 9. Yan. Depending on own strength. Minsan kasi, alam naman natin talaga sa sarili natin na kaya nating ipasa yung exam, kaya natin na ipasa yung mga interview. Pero alam niyo sa totoo lang, kahit na sana alam mo na kaya mo, dumepende ka pa rin sa Panginoon. Alam naman natin, binibigyan tayo ng abilidad ng Panginoon eh. Ginagawa niya tayong magaling sa mga bagay-bagay. Pero sana, kahit na alam mo sa sarili mo na magaling ka na, dumepende ka pa rin sa Kanya. Hindi yung porket kaya mo na, kapag hindi mo na lang ba kaya, saka ka lalapit kay Lord. Ganun ba yung situation natin palagi? Hindi. Dapat kahit alam mong kaya mo, yung isang bagay, still, lumapit ka pa rin kay Lord na, Lord, tulungan mo pa rin ako kahit na alam ko sa sarili ko na kaya ko to. Kasi kapag hindi mo pinahintulutan tong bagay na ito para sa akin, hindi ko to makukuha. Dapat ganun ka mag-isip. Hindi yung basic lang yan para sa akin. Hindi ganun yun. Kapag hindi pa rin pinahintulutan ng Panginoon yan para sa'yo, wala rin talaga, wala kang mapapala. Amen?
Then lastly, for the 10th thing that will hinder us from our spiritual growth is distractions. Ito yung kadalasan na kalaban natin kung bakit hindi tayo lumalago. Bakit? Biruin mo, magde-devotion ka lang, ay, manunod muna ako ng isang episode ngayon. Hanggang sa nakalimang episode ka na, 6:00 na ng umaga, hindi ka na nakapag-devotion. Diba? So, may mga ganun situation tayo in life na sana yung mga distractions natin in life, it may be a person, it may be social media, it may be the things that you have, pero wag natin hahayaan na yung mga distractions na yan, ilamunin tayo. Hanggang sa hindi na natin magawa yung mga para sa Panginoon. Biruin nyo, yung mga basic na lang yun, no? Tapos nadidistract pa tayo. What more yung mga bagay na kailangan natin gawin na medyo advanced na para sa Panginoon? Lalong hindi na natin nagawa yun. Kasi yung basic pa lang, natitira na tayo ng kaaway, nadidistract na tayo ng kaaway, di ba? So, isipin natin na mabuti yan. So, wag na wag tayong papadistract sa kaaway. So, amen po ba? Palakpakan po natin ang Lord. Ayan po yung nagiging hindrance kung bakit hindi tayo lumalago spiritually. Then next, sa pangalawa naman po is yung missed opportunities. So, ito na naman, dito na naman tayo papasok. Sana pala ginawa ko na lang yung devotion ko. Sana pala nagsimba na lang ako kasi hindi pala natuloy yung ulan. Napagalitan ka pa ni leader, di ba? Lahat na lang puro sana, pero dapat pala ginawa mo. Ganun lagi tayo Kaya lagi nating namimiss yung opportunities from the Lord. Biruin mo yung devotion mo kagabi, hindi mo ginawa. Pero may kailangan palang sabihin sa iyo ang Lord. Kasi swak na swak yun para sa situation mo in life that day. Pero hindi mo binasa. Tapos sasabihin mo, layo-layo mo na kay Lord. Diba? So namimiss natin yung opportunities na yun pag hindi tayo nakakagalaw para kay Lord. And yung missed opportunities ang nangyayari sa atin sa bandang huli, Paki-next po. Is regrets. Diba? Every missed opportunities may lead to regrets. Na sana pala, ganito na lang yung ginawa ko. Sana pala. Alam niyo yung mahirap na sana pala? Yung kapag doon na tayo sa dulo, na sana pala, naglingkod na lang ako kay Lord. Sa bandang dulo na yun. Sana pala, pinag-igihan ko yung paglilingkod ko kay Lord. Sana pala, ginawa ko ang lahat ng bagay para lang mapasaya ko si Lord. Yun yung greatest regret natin in life kapag nagkataon. Kaya every missed opportunities may lead to regrets. Kaya huwag tayo magsasayang ng opportunity from the Lord. Siyempre, alam naman natin kung tama ba yung opportunity na yan Kapag yan nakakasagabal pagdating sa lahat ng ginagawa mo kay Lord, hindi yan opportunity. Trap yan ng kaaway. Diba? So, kapag ikaw, nadadaya ka pa rin ng ganung bagay, so ibig sabihin nun, you have that limited faith in yourself. Okay? So ngayon, na-discuss na natin, di ba? Yung causes. Ano ba yung nagiging sanhi ng limited faith? And then again, kanina, yung bunga naman, yung consequences ng limited faith. So ngayon naman, ayokong tapusin Ayokong tapusin ng hanggang ganun lang. Kaya naman ngayon, magsisimula na po tayo sa ating topic. Ang topic po natin for today is overcoming our limited faith. So, into pa lang po yung kanina, guys. So, ngayon naman pag-uusapan natin, paano ba natin ma-overcome? Ma-overcome yung limited faith na meron tayo. Kasi, nalaman na natin ano ba yung sanhi nung pagkakaroon natin ng limited faith Nalaman na rin natin yung consequences. Ngayon naman, syempre, aralin naman natin sa mga oras na ito, paano natin ma-overcome yung pagkakaroon ng limited faith. So, handa na po ba kayo? So, medyo matagal po tayo. Hindi, joke lang. Papasadahan po natin to gamit yung ating main text kanina. So, gagamitin natin yung main text natin from Mark 6:32 hanggang 44. So, ngayon, i-recap muna natin. Ano ba ulit yung limited faith kanina? So, a faith that wavers, lacks trust, or falters in the face of challenges. So, yan daw talaga yung nangyayari. Kapag meron tayong limited faith, nagsusway tayo Nagsusway yung pananampalataya natin. Imbis na dire-diretso lang tayo kay Lord, dahil sa mga nangyayari sa ating trials and challenges in our lives, nagsusway yung ating pananampalataya. So ngayon, ano ba yung dapat natin gawin? What should we do? Ano ba yung dapat natin gawin para ma-overcome natin
yung pagkakaroon ng limited faith in our lives. So, unang-una is to pay attention. Sabihin mo sa katabi mo, pay attention. Ang dami ko nakikita kanina, nagtatawanan lang. Ang dami ko nakikita kanina, humihikab. Ang dami ko nakikita kanina, nag-uunat. Ganun, hindi po ganun yung tamang pag-pay attention natin, lalong-lalo na sa word ng Lord. Sabi dito, pay attention means to watch, listen to, or think about something or someone carefully with interest. Ibig sabihin lang nun, kapag we are paying attention to something, interesado tayo dun sa bagay na yun. Kaya tayo, kung hindi tayo nagpe-pay attention sa word ni Lord, hindi tayo interesado kung ano yung gusto niyang sabihin para sa atin. If you don't pay attention now, you'll get it all wrong later. Kapag hindi tayo nagpe-pay attention sa Panginoon, nagkakamali tayo. Kasi akala natin ganun yung nangyari. Pero akala mo lang yun. Ang daming namamatay sa maling akala. You'll get it all wrong later. Kaya tayo nagkakamali sa buhay natin kasi hindi tayo marunong mag-pay attention kay Lord. Yun yung sinasabi niya sa atin sa mga oras na ito. Sabi dito sa Mark 6:36 hanggang 38. So, pakita natin kung paano nag-pay attention yung mga alagad kay Jesus Christ. Sabi dito, paalisin na po ninyo ang mga tao upang makapunta sila sa karatignayon at bayan upang makabili ng pagkain. Sinabi yan ng mga disciples ni Jesus Christ sa kanya kasi nga gabi na eh. Gabi na tapos nandun pa sila sa liblib na lugar. Pero sinabi sa kanila ni Jesus Christ, bigyan nyo sila ng makakain. So nagulat yung mga disciples, Lord, gabi na. Tapos nandito tayo sa liblib na lugar pa. Saan tayo makakuha ang pagkain? Diba? Nagulat siya, bigyan daw ng makakain. Sabi dito, sumagot ang mga alagad, nais po ba ninyong bumili kami ng pagkain sa halagang 200 pilak? Dalawa yung naging problema nila. Una, gabi na at nasa liblib na lugar sila. Pangalawa, kulang yung pera nila. 200 lang. Kakasya ba yun? Nabasa nyo ba kanina kung ilan yung mga tao? 5,000. Kakasya ba yung 200 sa 5,000 katao? So kahit kung ano yung bilhin mo dun, kulang na kulang pa rin yun, di ba? So dalawa yung naging problema nila. Pero ang nangyari, imbis na i-push nila to, yung verse 36, anong ginawa nila? Nag-pay attention sila kay Lord. Paki-next pa po sa ating verse. Ilan nadalan yung tinapay? Tingnan nga ninyo, utos ni Jesus Christ. Pagkatapos tingnan, ay kanilang sinabi, 5 po at 2 isda. So para sa 5,000 tao daw, ilan? 5 tinapay at 2 isda. So kulang pa rin kahit may 200 ka. Diba? So pangatlong problema, yun lang din yung resources na meron sila. Pero ang ginawa nila, imbis na i-push nila yung gusto nilang mangyari na paalisin na yung mga tao, nakinig sila kay Lord. Ang sinabi nila, nakinig sila kay Lord na, ano pong gagawin, Lord? Nabigyan sila ng pagkain, di ba? So pinush nila hanggang dito sa part na ito. Sabi dito, paano ba tayo makakapag-pay attention kay Lord? So sabi dito, God desires to have your attention all the time. Hindi yan ngayon lang, ngayong oras lang. Hindi yan hanggang mamaya lang kasi Sunday. Pero ang sinasabi niya sa atin, all the time. He wants you thinking about Him and talking His word continuously. Diba? So dapat daw yung lahat ng namumutawi sa ating bibig ay about sa Kanyang salita. So sabi dito, He knows if He has your attention, you'll be led and guided into the destiny He has planned for you. Kapag tayo, we have that undivided attention for the Lord, makukuha natin kung ano yung plano niya para sa buhay natin. He knows what's best for you and what your life should be. Dito tayo natitira ng kaaway. Kasi minsan ayaw natin mag-focus kay Lord kasi di-distract tayo ng mundong ito. So ngayon, pag-usapan natin yung 3 things on how to pay attention to the Lord. Sabi dito, pay attention, meron tayong pag-usapan na 3. It is to focus, to listen, and to trust. Sabi dito sa focus is to eliminate distractions. Simple as that. Kapag magpo-focus ka kasi sa isang bagay, hahayaan mo lahat ng mga nagdi-distract sa'yo. Kahit yung bumubulong sa'yo, nakatabi mo, hindi mo papansinin yan kasi nakikinig ka sa salita ng Diyos. Amen? Ayan. So, pangalawa, listen. Pag nakikinig daw tayo, we should have that open heart and we should have that attitude towards God. So sabi dito, this means being open and receptive to God's guidance and instruction and being willing to obey.
So dapat pala kapag nakikinig tayo sa Panginoon, may kalakip na pagsunod. Hindi pwede yung nakikinig ka lang ngayon tapos lalabas lang sa kabilang tenga, hindi yun. Kailangan kapag nakikinig daw tayo, susundin daw natin yung pinakikinggan natin. Sabi nga sa Hebreo 3:15, kapag narinig daw natin ng tinig ng Diyos, wag daw natin patigasin ng ating mga puso. Check nyo na lang kung ano yung sinasabi dun sa Hebreo 3:15. Yun yung sinasabi dun. Kapag naririnig daw natin ang tinig ni Lord, wag daw natin patitigasin ang ating puso sa Kanya. Palambutin natin kasi may gusto siyang i-reveal sa'yo. Kaya Kanya sinasabihan. Kaso nga lang, kapag pinagsasabihin tayo, minsan tayo pa yung galit, di ba? Lalo na kapag pinagsasabihin tayo ng mama natin, mas marunong ba tayo, di ba? Yung mga ganung bagay. Pero pagdating kay Lord, sinasabi sa atin, huwag nating patitigasin ang ating puso kapag nakakarinig tayo ng salita. Pagmamahal na meron tayo para sa Kanya. So kung ikaw, konti lang yung tiwala mo kay Lord, ibig sabihin lang nun, konti lang din yung pagmamahal na meron ka para sa Kanya. Kasi yun yung sinasabi dito eh. It really reflects our love for Him on how we trust God in everything that we have. Okay? Next po. Unang-una is pay attention. Pangalawa po is to prepare. God is asking us to prepare. Kasi, kaya niya tayo pinag-prepare sa ngayon dahil may bagay siyang i-reveal sa atin on the latter part. Sabi dito, sa verse 39 to 40, iniutos ni Jesus sa mga alagad na paupuin ng pangkat-pangkat ang mga tao sa damuhan. Kaya't naupo ang mga tao ng tig-100, tig-50 bawat grupo. So parang cell group type siguro. May mga 100 dito, may 50 lang dito sa side na ito kasi nga pangkat-pangkat daw. So, that time, nag-prepare yung mga disciples na inayos nila na maigi. Kasi nga, they will be receiving something from the Lord. Kaya tayo, pinag-prepare ng Lord kasi nga, may marireceive tayong maganda mula sa Kanya. Sabi dito, ano ba yung kailangan nating i-prepare sa ating buhay? Sige pa kayo next po. Preparation for God. So meron tayong 3 preparation na kailangan nating gawin sa ating buhay. Unang-una is yung physically. Sabi dito, although fasting is primarily a spiritual discipline, it begins in the physical realm. Para daw lalong umigting yung pananampalataya na meron tayo sa Panginoon. You need to learn how to fast. Pagdating sa fasting, hindi lang naman kasi yan about sa maybe you need to fast on social media. Kasi minsan yung social media, nakukurap niyan yung utak na meron tayo eh. Yung TikTok na napapanood natin, yung FB Reels na napapanood natin, minsan puro kalokohan na lang eh. Imbis na yung bagay na para sa Lord yung iniintindi natin, pero minsan nga yung mga Reels na yan, may mga bastos pa yata dyan, di ba? O kaya nun sa TikTok. So, minsan ingatan din natin yung mga ganyang bagay kasi when it comes to our physical aspect, yan yung pinakamahina eh. Kapag natukso yan ng kaaway, wala na talaga. Diba? So, we need to prepare physically para mas umigting yung faith na meron tayo. Next is spiritual preparation. Sabi dito, gusto kong i-encourage yung bawat isa na pagdating sa spiritual preparation, please examine your heart. Pagdating sa puso natin, dito kasi tayo nagkakatalo lahat. And detect any unconfessed sin. Yan. Examine natin yung puso natin. Ano ba yung laman yan? Puro kabigatan ba? Puro depression, anxieties in our lives, problems sa bahay. Ano man yung laman yan, kailangan nating i-examine yan. At i-detect natin yung mga bagay o yung mga kasalanan na hindi pa natin na susurrender kay Lord. Minsan kasi kahit na sinasabi mo na, nasuko ko na to kay Lord eh. Pero bakit ganun? Nagagawa at nagagawa pa rin natin. Ibig sabihin, totally hindi mo na surrender yan para kay Lord. Sinabi mo lang siguro yan sa labi, pero mula sa puso, hindi. Amen?
Tapos in our prayers, confess not only the obvious sins, but also the sins that is less obvious. Ibig sabihin lang din nun, wag lang natin i-confess kay Lord yung mga bagay na nakikita ng ibang tao na mali natin. I-confess din natin yung mga bagay at kamalian natin na tayo lang din yung nakakaalam. Kasi diyan lalong kumikilos ang kaaway dun sa mga bagay na tayo lang ang nakakaalam at tayo lang nakakaalam ng kasalanan na yun. Diyan lalo tayo titirahin ng kaaway. So, please ingatan natin yung ating mga puso pagdating sa ganyan. This may be experiences leaving your first love for our Lord. Ayan. 'Di ba? Pagdating sa puso natin, baka naiwan mo na yung first love mo kay Lord. Even though nandito ka sa church, baka hindi mo na mahal si Lord eh. 'Di ba? Even though nandito ka sa loob ng church, baka attendance na lang yung habol mo para lang masabing nandito ka at nakikita ka. Pwedeng ganun. Kasi naiwan mo na yung first love mo kay Lord eh. Next is worldly mindedness. Puro na lang kamunduhan yung utak na meron ka. Kasi corrupted ka na ng social media. Corrupted ka na ng mga sinasabi sa'yo na kaibigan mo. Corrupted ka na ng mga pinaggagawa mong mali na hindi natin nakikita. Amen? Then next is self-centeredness. Kung saan, ikaw na lang lagi yung magaling. Nagmi-ministry ka pero ang gusto mo mag-glorify yung sarili mo at hindi na si Lord. Kasi nga magaling ka. Kasi nga may kakayahan ka. Kasi nga ganito, ganyan. So, pagiging self-centered. Spiritual indifference and unwillingness to share your faith in Christ with others. So, hindi ka na nagiging living testimony para sa iba. Kasi nagiging normal attender ka na lang at hindi na nakikita si Jesus Christ sa buhay mo. Siyempre, hindi naman tayo papayag ng ganun-ganun lang. Kailangan naman maging church attender lang tayo, tapos ngingiti-ngiti ka lang dyan, tapos wala na. Upo-upo ka lang dyan, tapos wala na. Ganun na lang ba? Yung buhay natin bilang isang Kristiyano? Di ba hindi naman? So ngayon, sinasabi sa atin to, hindi para i-condemn tayo, pero para ayusin kung ano yung meron tayo para sa ating buhay. Then lastly is emotionally. Minsan dito tayo nadadaya ng kaaway pagdating sa emotions na meron tayo. Kaya pagkaingatan natin yung puso natin, empty your heart so God may feel it. Ang tasa na punong-puno ng laman ay hindi na pwedeng lagyan pa. Kaya ikaw, kung punong-puno yung puso mo ng kung ano mang kaharutan, di ba? Hindi yan mafe-feel ng Lord. Hindi yan mapupunan ng Lord ng kanyang mga salita. Kasi puno ka na eh. Paano ka pa lalagyan? Kasi puno ka na. Amen? So emotionally, kailangan i-prepare din natin yung sarili natin. Hindi, yung buhay natin, hindi yan puro kilig lang. Kasi hindi nakakabuhay yung kilig na yan. Diba? Yung buhay natin, we are after God's own heart dapat. Kailangan lagi yung ginagawa natin is mapapasaya natin palagi ang Lord. Yun palagi yung iisipin natin. Pwedeng napapasaya mo nga yung kachat mo. Sige, sabihin natin ganun. Pero, tama ba yun? Tama ba yun para sa Lord? Kasi 12 years old ka pa lang. Diba? So, check natin na maigi yung mga ganong bagay para sa atin, para sa ating buhay. Diba? Unang-una sinabi sa atin is to pay attention. Pangalawa, God is making us prepare for something. So next thing is, doon na tayo sa pinakamasayang part. Is about sa provision ng Lord. Paki-next po. It's about sa provision. Kasi ito yung pinakahihintay natin eh. Sa lahat ng mga nangyayari sa buhay natin, kapag nasunod na natin ng Lord sa buhay natin, we will be waiting for His provision in our lives. Sabi dito, God's provision for today is sufficient to sustain you for all that you experience today, for God is fully aware of everything you experience today. So lahat ng binibigay sa atin ng Panginoon, sufficient daw yan para sa atin. Kasi alam niya kung ano yung nangyayari sa'yo at aware siya sa lahat ng mga nangyayari sa'yo. So sabi dito sa verse natin, tapusin na po natin sa ating verse, sa Mark 6:42-44, sabi dito, ang lahat ay nakakain at nabusog. At nang tipunin ng mga alagad ang lumabis na tinapay at isda, ay nakapuno pa sila ng 12 kaing. May 5,000 lalaki ang kumain ng tinapay. Isipin nyo na yun, di ba? Sa 5 tinapay at 2 isda, nakagawa ng miracle ang Panginoon dahil sumunod yung mga alagad sa gusto niyang mangyari. Kapag hindi nila sinunod si Jesus Christ na bigyan na makakain yung mga tao,
at pinush nila na, Lord, gabi na eh. Huwag na tayo dito, nakakatakot dito eh. Diba? Liblib na lugar to. Walang makakain dito yung mga tao at paano sila makakapunta dun sa makakarating bayan kung gabi na? Kung sinunod nila yun, hindi sila makakarating dito sa provision ng Lord. Amen? Ganun din sa ating buhay. Kapag hindi tayo marunong sumunod, puro gusto lang natin blessing sa buhay natin. Kapag hindi ka marunong sumunod sa Panginoon, hindi ka marunong mag-pay attention, hindi ka marunong mag-prepare ng sarili mo, hindi ka makakarating sa provision ng Lord sa buhay mo. Sabi dito, God will provide for your needs for tomorrow at the exact right moment, not a moment early and not a moment late. You have nothing to worry about. Si Lord, hindi yan nalilate pagdating sa lahat ng mga binibigay niya sa ating blessing. Amen? Alam niyo kung bakit nalilate minsan? Kasi atat ka. Hindi ka marunong maghintay sa blessing ng Lord. Naiinip ka kung bakit natatagalan ng Lord sa buhay mo. Kasi ang right timing ng Lord, siya yung nakakaalam nun, hindi yung timing mo. Amen? Kaya minsan natatagalan yung feeling kasi naaatat tayo eh. Di tayo marunong mag-antay sa gustong mangyari ng Lord sa buhay natin. Sabi dito, God's provision will ensure that His will be accomplished on earth as it is in heaven. So ngayon, pag-usapan natin on how to trust God in His provision. Sabi dito, how to trust God's provision. Unang-una, you need to honor Him with what we have. Kung anong meron ka, gamitin mo yan para sa ikararangan ng Panginoon. Amen? And next, you don't stress out about your day-to-day needs. Hindi ka na may stress. Kasi naniniwala ka na ang Lord na meron ka, ang siyang magpro-provide ng lahat ng mga pangangailangan mo. Hindi mo naiisipan na, ano ba magiging ulam namin mamaya? Corn beef na lang ba o sardinas na lang? Ay hindi, noodles na lang kasi maulan. Lagyan natin ng itlog para marami. Hindi ka nagaganon sa Panginoon, hindi ka nagaganon sa asawa mo, hindi ka nagaganon sa mga anak mo kasi hindi ka na may stress kasi alam mo na ang Lord ang magbibigay ng lahat ng mga pangangailangan mo. Amen? You take God at His word and believe in His promises. Ngayon, yung lahat ng mga pinangahawakan mong salita sa Panginoon at naniniwala ka na lahat ng mga pangako niya ay matutupad sa buhay mo. And then you expect the best from a God who always comes through. We always expect best from God kasi hindi nagbibigay ng putyo-putyo ang Lord na sinasamba natin. Every single time, the best palagi ang binibigay niya para sa atin. Amen? At ako naniniwala we are all receiving that from God. Minsan kasi hindi lang natin talaga na-appreciate na best yun para sa atin. Amen? Next, our fifth. You help provide for others as God provides for you. Natututo ka ng tumulong sa ibang tao kasi alam mo na ang Lord ang nagpro-provide para sa'yo. Diba? Eh ano naman, kung mawalan ako, basta ma-bless ko sila, okay lang yun kasi ang Lord ang magbe-bless muli sa akin. Dapat ganun yung mindset natin para nagtitiwala talaga tayo sa provision ng Lord. Then next, you can stop talking of the way He provides. Lagi mo na lang kinukwento sa mga kaibigan mo na, pakabuti ng Lord sa buhay ko. Dapat gano'n na lagi tayo. Kung laging nagtitiwala tayo sa provision ng Lord sa buhay natin. Then next, you rest peaceably and don't strive when it comes to your finances. Hindi ka na natatakot mawalan. Kasi nga, ang Lord ang mag-provide ng pangangailangan natin. Eh ano naman kung gipit ngayon, alam ko ang Lord magbibigay bukas. Dapat ganun yung mindset na meron tayo and you live confidently that God has you securely in His hands. Naniniwala ka na sa Lord kasi secured ka na yung buhay mo pagdating sa Kanya. Ganun magtiwala sa kayang gawin ng Panginoon sa buhay natin. Hindi yan magtitiwala ka lang kasi nakikita mo yung blessing eh. Minsan, mas mahirap magtiwala kapag nandun ka na sa times of difficulties. Pero dun tayo sinusubok ng Lord pagdating sa Kanyang provision. Kung susunod ka pa rin ba sa Kanya hanggang marating mo yung provision ng Lord para sa'yo. Amen? So palakpakan po natin ang Lord sa mga oras na ito. Para po sa ating conclusion, syempre, tapusin po natin sa ating verse is, syempre, faith comes from hearing and hearing the Word of God. Every time that we hear from the Word of God, lalong lumalalim yung pananampalataya natin. Kaya kung kulang tayo,
Kung nagkakaroon tayo ng limited faith in our lives, baka kulang ka sa salita ng Diyos. Yun yung palagi nating iisipin. Baka kasi wala ka ng word na pinangahawakan. Baka kasi nag-aano ka na lang sa sweldo na meron ka. Lord, kasya ba to? Tapos hindi ka naman nagtitiwala sa Kanya, di ba? So, ito yung isa sa pinakamagandang quotation na nakita ko eh. Paki-next po. Galing siya kay Rick Warren. Sabi dito, limited faith is limited future. And unlimited faith means unlimited future. Kapag tayo, limitado yung faith natin sa Panginoon, pati yung nagiging future natin, limitado eh. Kasi hindi tayo marunong magtiwala eh. Pero kung yung tiwala natin, yung pananampalataya natin sa Kanya is unlimited na kahit anong mangyaring problema sa buhay natin, hindi tayo nasusway, panigurado yung future natin, napakaganda kasama ang Panginoon. Amen? Then lastly, para sa ating last quotation, sabi dito, we may have limited faith, but the God we serve is unlimited. Yan yung palagi nating tatandaan sa buhay natin. Darating at darating man tayo sa point ng buhay natin na magkakaroon tayo ng wavering faith or limited faith in our lives. Pero ang Lord na sinasamba natin at pinaglilingkuran ay unlimited. Diba? Ang sarap pakinggan na ganun eh. Na kahit na minsan nagkukulang tayo, pero ang Lord na meron tayo, hindi magkukulang yan para sa buhay natin. Ang kailangan lang talaga natin ay magtiwala ng lubos sa kaya niyang gawin sa buhay natin. Tayo po yung lahat ay tumayo. Sa ating pagtayo, minsan mapapansin natin sa buhay natin na baka tayo yung subject na to eh. Baka tayo yung pinag-uusapan dito sa topic natin for today. Na baka tayo yun na nagkakaroon ng limited faith in our lives. Na baka in this situation, apakababaw ng pananampalataya mo sa Panginoon. Kasi nga, dumadating ka sa point ng buhay mo na daming problema, Lord. Daming pagsubok sa bahay, sa trabaho na meron ako, sa pamilya na meron ako. Daming pagsubok. Pero alam nyo, yung pagtitiwala sa Panginoon na kaya niyang gawin lahat. Isa yan sa pinakamagandang gagawin natin sa buhay natin. Kasi as Christians, we are living by faith and not by sight. Diba? Kapag ikaw wala kang faith sa Panginoon, paano natin mapiplease ang Lord sa lahat ng ginagawa natin? Diba? And then again, God is telling us today or tonight, anak, tiwala ka ng lubos sa akin. Kaya kong gawin yan para sa'yo lahat. Yung mga pagsubok mo na yan, basic lang yan para sa akin, anak. Kailangan mo lang gawin is surrender lahat ng yan. Kasi ako nang bahala sa'yo sa lahat ng pagkakataon. Yun yung gustong sabihin sa atin ng Lord sa mga oras na ito. Pagdating sa limited faith, mangyayari pero dapat nalalampasan natin. Amen? So, yumuko po tayo at tayo mananalangin. Lord, maraming pong salamat sa gabing ito na binigay niyo po sa amin tong topic na ito about sa limited. Naniniwala ko, O Diyos, na hindi aksidente ito na narinig namin kasi may gusto kang ituro sa amin, Panginoon, sa mga oras na ito. Hindi man pare-pareho, Lord, yung mga problema na dinadala namin. Pero Lord, iisa lang yung nakakasigurado kami na hindi mo kami iiwan sa kabila ng lahat ng yun. Ang kailangan lang talaga namin is magtiwala sa iyo. Na sa lahat ng pagkakataon, Lord, kahit nahihirapan kami sa aming situation in life, Lord, kapit pa rin kami sa iyo. Hindi kami lalayo. Hindi namin iwan kung ano man yung ginagawa namin para sa iyo. Kasi Lord, ito yung mga bagay na kailangan namin gawin para sa iyo. Kaya naman, Lord, dalangin ko na sa mga oras na ito, alisin mo yung bigat sa puso namin. Kung ano man yung dinadala namin, Panginoon, on why we are having that limited faith, Lord, pagaanin mo yun sa puso namin. Kasi, ikaw lamang yung makakapag-alis ng tinik na yun sa puso namin para mapatunayan namin sa sarili namin na tuloy-tuloy yung pananampalataya namin sa inyo. At hindi ka namin iiwan kahit na anong mangyayari, Panginoon. Maraming salamat, Lord, at nagamit mo ako dito sa ministeryong ito. And Lord, naniniwala ako na hindi kami lalabas ng bahay panambana na ito na wala kaming natutunan
at wala kaming mai-apply sa aming mga buhay. Maraming salamat, O Diyos, at ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.